Oy, thank you nga pala kay kay Congresswoman, anong tawag nito? Kimbo, no? Ayan, Kay Stella, kasi inamin niya na nila Congressman Ungab dyan sa pagpapalo sa Supreme Court. Sabi namin, wow! Eto, yari sila lahat dito, bilanggo sila lahat. Yeah. Hindi ko matanggap na ginagawa mo naman buo. Ma'am, tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Nako, matagal-tagal ho nating hindi nakikitang nagla-live itong si Atty. Vic Rodriguez. Makikibalita ho tayo kung ano ba yung petisyon na hinihain nitong isa sa mga kandidato natin ng pagkasenador, yang si Atty. Vic Rodriguez at yang si Congressman Sid Ungab, no, dyan sa Supreme Court. At dito rin ho sa video na to, babalatan ho ng buhay. Ika nga, mata lang ang walang latay dito kay Stella Kimbo at kay Saldico, kay Tambaluslos, kay Grace po at dito kay Chis Escudero, dyan kay Manong Jason. Pero bago yan mga kababayan, isang like at isang subscribe lang. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Nako, na-miss ko ho ito sa totoo lang. Na-miss ko ho ito. Itong si Ma'am. Welcome back, Madam. Ma'am Arizayen, mega love shoutout. Kumusta ho kayo? Kumusta ho ang New Year nyo? Hello po. Long time no here. Musta po ang latest news sa Pinas? Madam, hindi ho kumbaga, kung noong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, medyo sakto-sakto lang. Normal naman na kabangagan ng ginagawa ng administrasyon. Pero dito ho sa isa na to Mama Arisayen, panigurado kung hindi nyo pa nabalitaan to, magugulantang kayo. Dahil budget na ho ang pinagtripan nitong mga bangag na to. Kaya itong si Atty. Vic Rodriguez, kailangan ho talaga nating iboto yan. Para yung mga ganyang klaseng kabalbalan. Pero para pagka nag-bycam sila ulit, pag nandyan si Atty. Vic, may magmomosyon. Merong tatayo. Hindi yung kagaya kay Amy Marcos na masyadong pabida, ang daming alam sabihin sa social media, pero nandun naman pala siya. Alam niya na palang maraming blanco, pero hindi ho siya nagmosyon. Hindi ho niya kinwestiyon dyan sa bycam na yan. Na merong blanco yung mga dokumento. Huwag niyo hong iboto yung Amy Marcos na yan. Wala akong kwenta yan. Mega love shoutout, Ma'am Arisa yan. Kumusta ho kayo? Maraming salamat ho dyan sa pakulay nyo na yan. Namiss ko tong si Ma'am Arisa yan. Dalawa na ho yung taga-Japan natin na walang humpay na nagpapakulay dyan. Yan si Sir Jordan Cabigo at yan si Ma'am Arisa yan. Magkita ho kayo dyan sa Japan. Itong si Ma'am Arisa yan. Tsaka yan si Sir Jordan. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Lorena Bahada. Ma'am Lorena Bahada, mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa alam ko yung pera na yan Alam ko yan sa Europe yan yung RON na yan Maraming salamat po, Madam. Mega love shoutout. Maraming salamat. At siyempre, alangan naman mawala. Yang si Sir Jordan Cabico, di ho nawawala yan. Lagi hong present yan. Again, di ho natin pinapakita to para kung ano man pinapakita ho natin to. Sobrang na-appreciate ho natin. Yung pinapakita suporta ng ating mga kababayan sa mga ginagawa nating reaction video. Isang subscribe lang ho at i-share nyo lang ho yung ating video para mas marami hong makapanood at makita nila kung gaano kaugag ang administrasyon na to ni Marcos Jr. Mas okay ho yun para sa atin dito sa PH Update. Masaya naman ho tayo sa pakulay, pero kung isi-share nyo, talaga namang mas matindi ho yun, ika nga. Ibig sabihin na tumutulong ho kayo para ma-disseminate itong mga ganitong klaseng impormasyon. Itong kay Atty. Vic at itong si Manong Jason sa. At ito na ho mga kababayan ang sinasabi natin. Bago pa ho natin paghaluin ang balat sa tinalupan, umpisahan ho muna natin. Ngayon ho, hindi na lang ho yung mga trabahante ang pinagtitripan nitong bangag na administrasyon na to. 200 pesos wage hike isinusulong sa House of Representatives. Again, diversionary tactics. Gusto nilang matabunan yung issue ng budget. Manahimik kayo. Kumusta naman yung mga kapitalista? Anong gagawin nila dyan sa wage hike na yan? Alangan naman na basta-basta lang nalulunukin yan. Hindi ho kasi talaga hindi ho talaga balance. Alam ko ho mga kababayan, di ko ho kinakampihan yung mga kapitalista na yan, yung mga mamumuhunan, ika nga. Mababa ho talaga sweldo. Pagka nga naman tinaasin nila yung sweldo ng mga obrero, anong mangyayari sa kanila? Baka yung iba dyan magsara
o ano mangyayari sa ating ekonomiya. Yung kapritsyo na yan, ang gawin nyo ho kasi, padamihin nyo ho yung trabaho. Huwag nyo hong pilitin yung mga kapitalista na itaas ang kanilang mga sweldo. Pag maraming trabaho, konti trabahante, mag-aagawan yan, magpapataasan yan ng sweldo. Hindi yung ang konti rin ng trabaho, yung nagbibigay ng trabaho, sasakalin mo sa leeg, taas mo ang sweldo. Hindi ho ganun gumagana ang ekonomiya. Di ho tayo ekonomista, pero medyo nakakaintindi ho tayo. Meron ho tayong economic subject nung nag-aaral tayo. Nakakaintindi tayo ng mataas ang demand, pagka mababa ang supply, tataas ang demand. O pagka sobrang taas na supply, 'di ba? Siyempre, ang daming trabahante, 'di ba? Ang konti ng trabaho, o ano mangyayari? Pababaan ng presyo. Pero hindi naman kasi basta-basta dadami trabaho. Pagka yung mga namamahala sa ating bansa, puro bangag. Pakinggan natin ang balita. Nakananto ko talagang si PH update. Eto na. Para ang 200 pesos na legislated na aumento sa sahod sa gitna ng mahal na bilihin. Pero ayon sa grupo ng mga employer, napupolitika na raw ang sahod. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Si House Speaker Martin Romualdez na mismo ang nagsabi, 200 pesos ang gusto niyang aumento sa daily minimum wage. For the workers, for the people. For labor. For the election. For the workers, for the issue. 'Di ba? Para matabunan yung issue. Pero huwag kang mag-alala, tamba. At para dito sa mga nakapaligid sa yung mga mukhang may saltek, yung mga papalapalakpak pa diyan. Huwag ho kayong mag-alala. Di ho namin bibitawan itong issue ng kulang-kulang na BICAM report. Kalma lang. Kung iniisip nyo sa mga droga, kung ano-ano mang issue palabasin nyo dyan, di namin bibitawan tong issue na to. At mga kasama natin dito sa PH Update, panigurado ho, ganyan din ho ang kanilang krusada. Sisingilin ho natin yung mga government official na nanloko sa atin dyan sa budget na yan. Huwag ho natin silang palampasin. Huwag ho natin silang bigyan ng pagkakataon na makatakas dito sa isa na to. Hawak na ho natin sa leeg yung mga ulupong na magnanakaw sa pamahalaan. Huwag nyo na, i-share nyo ho yung video, mas napakalaking tulong ho nun mga kababayan. Kung gusto nyo magpakulay at wala kayong pampakulay, di ko naman ho kayo pinipersa magpakulay, i-share nyo ho. Daig nyo pa ho ang nagpakulay, palakpakan. Yan, ganun lang naman ho yung mga kababayan. Pinipilit nyong iniiba usapan, Sige, tuloy nyo lang yan. Mga bangag kayo. Nakipagpulong si Romualdez at ilang mambabatas sa mga labor leader para sa isinusulong na legislated wage increase. Mahigit 3 dekada na raw mula noong huling naipasa ang ganitong batas. Ayon kay Romualdez, hindi lang ito para makatulong sa mga manggagawa sa gitna ng mataas na bilihin. Ano ba, Brad? Akala ko bang akap tayo dyan? Akala ko ba yung mga manggagawang kapos ang kita? Ngayon, di mo na bibigyan ng ayuda dahil patataasin mo yung kita. Talagang matindi ka, Brad. Ang galing mong maglaro. Pero huwag kang mag-alala. Hubad na yung mga katarantaduhan mo sa sambayan ng Pilipino. Pasensya na ho sa salita kasi sobra na ho yung mamanayan niya si Romualdez. Sobra na ho yung mga pinagagawa niya. Pagkatapos niya pinagtripan, yung mga manggagawa, ginamit niya sa kanyang propaganda na pamimigay ng ayuda, pinagtripan niya Yung mga ordinaryong obrero, kasi bibigyan niya ng ganito, bibigyan niya ng ganyan, dahil kulang ang kita. Loko-loko. Ngayon naman, pagtitripan mo na naman, yung mga kapitalista, imbis na paramihin nyo trabaho, sinasakal nyo sa liig itong mga kapitalista nito, para itaas nilang kanilang mga sweldo. Ang tanga-tanga talaga, Di ho tayo mahusay. Kumbaga yun ay simpleng obserbasyon lamang ho ng isang ordinaryong Pilipino. Di ko ho sinasabi dito na hindi ho tayo doktor, di ho tayo abogado. Pero sa tagal ho nating kumbaga nakasubaybay sa mga kaganapan sa ating bansa. Kahit pa paano naman ho, kahit kakaunti lang naman. Naiintindihan ho natin yung mga nangyayari. Nga, kung mali ho ako, pwede nyo naman ho akong i-correct dyan. No? Tumatanggap naman ho tayo ng pagkukorek. Wala namang problema kay PH Update yan. Investment din daw ito. Kung si Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas ang tatanungin, 750 pesos na aumento sa sahod ang dapat ipatupad. Pero okay na rin daw ang 200 pesos na wage hike kaysa... Hi ka ba, madam? 700 pesos na wage hike. Nakananto ko. Wala na, magsasara SM. Magsasara Robinson. Magsasara yan. Papasweldohan mo? Hindi ka man nagbe-break even sa sa business mo. Na break even ka lang, tapos tataasan pa yung sweldo. Ano mangyayari sa'yo? Lugi.
Kung ano kalaunan mangyayari, sarado. O pagka nagsara, mangyayari, lalong lalala ekonomiya kasi maraming mawawalan ng trabaho. Yan, palakpakan ho natin ang bangag na administrasyon. Tuloy natin. 50 pesos na aumento sa sahod ang dapat ipatupad. Pero okay na rin daw ang 200 pesos na wage hike kaysa wala. Noong nakaraang taon, lumusot sa Senado ang 100 peso daily wage hike bill. Pinalagan yan ng mga grupo ng employer, lalo't nasa 90% ng mga negosyo ay micro, small, and medium enterprises o MSMEs. Nanganganib daw na magsara ang mga ito kung hindi nila kayang pasanin ang aumento sa sahod. Pero ayon kay Assistant Majority Leader Pami Zamora, sigurado namang may exemption para hindi mahirapan ang mga maliliit na negosyo. Suportado rin ng ibang may exemption. May exemption daw yung mga ibang mga mamumuhunan. Pagka nagbigay kayo ng exemption, exempted na lahat yan. Ano yan? Paasa na naman? Ewan ko. Kayo, bahala kayo dyan. kongresista ang 200 pesos na aumento. We're facing record inflation and there are a lot of external factors to consider now. And quite plainly, when you look around, umaaray nga po ang tao. Mungkahi naman ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, mas maiging idaan na lang ito sa Tripartite Wage Board kaysa isa batas ang wage hike. Napopolitika lang daw kasi ito. It is better to live with the wage Tripartite Wage Board kasi represented ang DTI, DOLE, DEDA, legislated wage. Natatakot yung mga investors Nakatakdang magkaroon ng pagdinig ang House Ano nangyari sa mga congressman natin para may mga saltik? Committee on Labor and Employment bukas tungkol dito. Ayun para panoorin natin. Di natin pinapakialaman yung mga ganyang hearing dyan sa House of Representatives. Pero itong isa na to, papakinggan natin kung saan nanggaling yung kanilang napakatindi na naman na ideya na itaas nila ng 200 yung ng wage hike, no? Yun natin lang, bahala kayo dyan. Ba't ba yung mga ibang bansa ang daming ang taas nila magbigay ng sahod? Kasi ang daming trabaho, ang daming factory, ang ganda ng ekonomiya, nag-aagawan sila, nag-i-import pa sila ng magtrabahante. Kasi hindi na nila, pati yung mga lokal nila, hindi nila mapunuan yung pangangailangan sa trabaho. Kasi nagsisiksikan yung mga investor. Kasi hindi mga addict yung mga namumuno sa kanila. Hindi mga bangag. Ganda ng ekonomiya. Sa atin walang gusto mamuhunan dito. Paano kaliwat kanan ng kriminalidad? Taas ng presyo ng kuryente kasi kailangan kumita yung mga oligarkong nakadikit sa pamahalaan. Yun. Ganun ho yun. Ngayon ho, bago ho kayo matulog, ngayong gabi, pagkatapos yung pinanood ng video na to, isipin nyo ho ng maigi kung ano ho kaya yung pwede nating iambag sa sa ating bansa. Hindi dito sa administrasyon na to, dito sa gobyerno na to. Kasi kahit anong iambag ho natin dyan, di magiging sapat kasi mga kurakot yan . Isipin ho natin kung anong maiaambag natin sa bansang Pilipinas para sa mga susunod na panahon, mabago ho natin tong sistema na to. Kailangan ho natin kasing i-overhaul. Ika nga. Alam niyo yung sakyan, di ba? Binababa nila yung makina, in-overhaul. Ganon ho kailangan natin sa Pilipinas. Hindi ho pwede yung pare-repair, yung patsi-patsi. Hindi ho pwede. Kasi yung mga sira ay nasa pinakaloob-loob na ho . Hindi pwede yung repair dito tapos patakbuhin. Sira na naman ho yan, sigurado. Hindi pwede yung ganon. Kailangan dito, overhaul yung pamahalaan. Pero tong administrasyon na to, kahit anong iambag natin dyan, di magiging sapat kasi mga kurakot at mga walang ya, yung mga nakalukulok sa Malacanang. Kaya naman mga kababayan, bago matulog mamayang gabi, magnilay-nilay tayo. Isipin natin kung anong pwede natin gawin para mabaligtad ang sistema na to, itong bulok na sistema na to, na kung saan yung mayaman lamang, yung mga malalapit sa Malacanang at yung sambayan ng Pilipino nagmumukhang pulubi sa kakabigay nila ng ayuda na galing din naman sa pera ng sambayan ng Pilipino. Manong Jay, banatan mo na itong issue ng kulang-kulang na BICAM report. Parang napaka-imposible, no? Kaya kung gagawa man lang kayo ng mga bagong script para mapagtakpan yung itong budget na which is, thank you nga. Huli natin yung itong si Attorney Vic kasi medyo mahaba-haba yung paglatag niya . Unahin na muna natin itong si Sir J. Unahin na natin itong si Sir J. Game.
Balik natin ng konti yan. Parang napaka-imposible, no? Kaya kung gagawa man lang kayo ng mga bagong script para mapagtakpan yung itong budget na which is, ay, thank you nga pala kay, kay Congresswoman, anong tawag nito? Kimbo, no? Ayan, kay Stella, kasi inamin niya na mga staff lang nilang gumawa, which is, dito na. Kaya nga, sabi ko nga, nag-uusap-usap kami rito sa Davao, yung mga nag-file lang kasama sa nila Congressman Ungab dyan sa pagpapile sa Supreme Court. Sabi namin, wow! Eto, yari sila lahat dito, bilanggo sila lahat. Yan. Tama, Sir Jay. Parang Parang napakaganda nun, napakaganda nun, Sir Jay, Dapat bilanggo yung mga yan. Ika nga, matalang dapat yung walang latay dito sa mga walang yang to, no? Yung kaparusahang firing squad, sa tingin ho natin, kulang yun, Sa kababuyang ginagawa nitong mga walang yang to. Ang nagsasaper ho dito, hindi nyo lang napapansin. Pero, ang dami hong namamatay dyan sa korupsyon na yan. Mas matindi pa ho yan sa war on drugs. Sabihin ko sa inyo. Yung war on drugs, mga bangag yun, Mga napapraning, kumbaga, hindi na nila alam ang kanilang mga ginagawa. Pero yung korupsyon na yan, gawin yung doble, triple, o quadruple, yung mga nagurgor doon sa war on drugs, kung ikukumpara natin sa mga nagurgor dito sa administrasyon na to, sa gutom. Yun ang sigurado natin. Yung tipong mga mag-anak na matutulog na lang ng gabi na sobrang gutom na gutom, marami ho yan ngayong mga panahon na to. Kaya yung iba, kapit sa patalim. Mali pa rin naman yun. Pero dahil nga naman ng itong administrasyon na to, feeling din ng iba nating mga kababayan, napabayaan. Kaya yung iba talagang, yung insurgency, susunod-sunod yan. Kahit galit ho tayo dyan, yung iba ho kasi di mo na mapipigilan. Halimbawa, yung mga kasama nitong si Franz, itong si mga sasama sila sa gayang. Siyempre, papaliwanag nila, tingnan nyo ng gobyerno, di ba? Yung mayaman lang, yung mga malalapit dito sa mga politiko na to, mga mahirap tayo nandito, nakalimutan na tayo ng gobyerno. Gaganunin lang. Bigyan lang ng sasakong bigas, o hawakan mo na to. Ganun lang ako kadali. Kasi nga, napabayaan. Dahil sa korupsyon. Sa gusto nyo mga kababayan, babalik at babalik tayo sa korupsyon. At ang pinakamalaking korap na ngayong mga panahon na to, yung 2025 budget. Yan ang pinakamalaking korap. Pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Ginastify ni Stella Kimbo, ni Congressman Stella Kimbo, yung mga inilabas ni Pangulong Duterte at saka ni Ungab. Yan, mabait din yan si Master Judea. Napaka-approachable. Mabait. Saludo kay Master Judea. Shout out kay Master Judea, palakpakan natin. Yan. Siyempre, Master Judea yan Panatero, siga nga, di ba? Tuloy. Parang pinatotohanan niya. Correct. At saka, hindi lang yun, nagturo pa. Correct. Yung tinuturo niya, deny. Si Senator Cheese. Yan. Kasi sabi niya, ang nagpili in the blanks, taga-Senado Correct. So di na, naloko na. Ilan lang naman ang taga-Senado na nandun, kung hindi si Senator Grace po, si Chis Escudero, hindi ba? Silang kumakatawan sa House. Finance. Dahil wala si Martin doon Romualdez Si Ko at saka ito sila Estela, yung grupong yun. No, tapos dito naman sa kabila, yan sila si Grace po, si Chis Escudero, yan sila yung mga dyan. Sir Jay? Sir Jay, itong pag-akyat nila Attorney Vic dyan sa Korte Suprema, anong masasabi mo dito? Kung halimbawa, katigan sila ng Korte Suprema, ano ang mangyayari? Ang mangyayari dyan, hindi naman mapapasama ng gusto yung gobyerno Ang gagawin dyan, malamang i-declare constitutional yan, siyempre, no? Pag ang constitutional yan, marami kasing marami kasi yung players doon, no? Unang-una, maparusahan yung lahat na naggumawa ng mga insertions, ng mga fill in the blanks, no? Kasi, criminal yun no? Pangalawa, yung budget itself, ibabalik yan. Ibabalik sa Kongreso yan para ayusin sila. In the meantime, para hindi yung gobyerno, hindi hindi ma-paralyze. Magre-reenactment sila sa budget. Reenacted budget ang gagamitin nila. Which means, kung ano yung budget ng 2024, yun muna ang gagamitin until such time
na makapagpasa ng bago na tunay na budget. Yun. So, Which will take another 6 months or more. nako, Dahil ang problema natin, mag-eleksyon eh. medyo matagal-tagal pa yan, Sir Jay, no? Pero dapat, ipanalangin natin na gano'n ang mangyari. Kasi may mga insertion, Sir Jay, na mga dinagdag sila doon. So, pagka nagkaroon ng reenactment or dineclare na unconstitutional, so may babalik sa kaban yung pera at i-realign ulit sa gagawa ng panibagong batas, parang gano'n. So, ibig sabihin, hindi nila magagamit yung pera para sa eleksyon, parang gano'n. Mga akap-akap, hindi nila magagamit kasi ang pairalin kung ano yung budget noong nakaraang taon. Noong nakaraang taon, halimbawa, hanggang doon ka lang, hindi ka walang bagong akap, walang bagong AIX, walang bagong tulay, wala basta kung ano yung mga dati na para lang magtuloy-tuloy yung gobyerno. Kawawa sila doon, Sir Jay. Wala silang gagamitin sa eleksyon. Mag-eleksyon pa man din. Hindi bibigyan ng pera. Kaya nga pangalan to, itong si Coach Oli, very approachable din. Mabait. Sila kaya nga kung ano-anong pagtatakip ang ginagawa nila. Merong threesome. Sipin mo dati, Quadcom. Ngayon, grabe naman yun. threesome na. Napapabastos yung mga terminologies eh. Diba? Quadcom eh. Mula sa Quadcom ngayon, sila naman nagbinyag niyan. Threesome daw. Sipin mo kung threesome, no? Sila may sabi niyan, Sir Jay, ha? Sila may sabi niyan. Hindi naman tayo nag-invento niyan eh. Threesome, tatlong committee. Ang problema kasi, Sir Jay, dito sa tingin mo, ayaw ka sa akin dito, masyado silang naging complacent, masyado silang naging panatag na okay lang yan, wala namang magagawa yung mga yan. Ang problema nila, may Duterte, tsaka may Ungab na lumabas. Hindi, actually, hindi kahit na wala sila eh. Ang problema, sila ang gumawa na sarili nilang problema eh. Ibig kong sabihin, Sir Jay, kung halimbawa, kahit may problema, makagawa sila ng problema, nasanay sila na nalulusutan nila yung problema. Ngayon, sa puntong ito, hindi nila malulusutan. Binabraso nila nung araw eh. Nagingay si Marcoleta, tanggalin yan. Hindi na yan deputy speaker. Pero miyembro pa siya, tanggalin pagka-miyembro. Ganun ang mga estilo nila eh. Diba? Nag-iingay si Pulong. Alisan ang yan. Nagingay yung Duterte Youth si Cardema. Tanggalin niya. Ganun ang estilo nila eh. Alam mo, sa tagal kong kumocover sa Republika ng Pilipinas, ngayon lang nangyari yan. Alam mo, Sir Jay. At dahil dyan mga kababayan, saan na ba yan? Isang party yan. Ayan. At dahil dyan mga kababayan, syempre punta na ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Pasadaan na ho natin to. Ika nga, isang retratan na lang kasi matutulog na ho kayo eh. Kumbaga, alam ko naman yung iba dyan eh, nakakatulugan na lang ako eh. Huwag nyo naman akong tulugan, samahan nyo ako. Diba? Ginagawa kong kung patulog, hindi ganon. Huwag ganon. Huwag yung gawin pong patulog. Magkape tayo, kape. Tapos, pag-usapan natin itong mga banat nitong si Atty. Vic Rodriguez. Atty. Shoutout kay Atty. Vic Rodriguez. Number ni Atty. Vic Rodriguez? Number 56. Si Pastor Kibuloy, number 53. Si Congressman Rodante Marcoleta, number... Kalimutan ko. Pati ako, di ko pa siya lulado. Kaya nalagay ko ho dyan eh. Sabay-sabay tayo. Number 2 si Tatay Diggs, pagka-mayor sa mga Dabawenyo. Number 56 itong si Atty. Vic. Number, tagal naman yan. Yan, si Pastor Kibuloy, number 53. Tapos susundan siya nitong si Kong Dante, number 38. Ayun. Yan, sunod-sunod na ho yan. Mga idolo natin lahat yan. Diyan sa PDP laban, pinagsunod-sunod ko Senator Bato, Senator Jimmy Bondo. Yan, mga malulupit ho yan mga kababayan. Suportahan ho natin lahat yan. Babatiin pa ho natin yung iba mamaya. So pag-usapan po natin yung inihain naming kaso sa Korte Suprema. Ito po yung aming petisyon. Kung talagang naku-curious kayo kung gaano nga ba katika si PH update sa personal, tignan nyo na lang ho yung si Atty. Vic. Hindi naman ho kami nagkakalayo niyan. Pagkadating sa tikas, hindi ko nagkakalayo. Pag nga pinagtatabi kami, akala mo talaga.
Tingnan nyo mga kababayan. Pag nakita yung si Atty. Vic, parang nakita nyo na rin ako. For certiorari and prohibition. Final po namin ito nung Monday. Marami po ang nagsasabi bakit napakatahimik ng pag-file namin sapagkat po ito isang mahalagang kaso at hindi naman po tayo after ng media mileage kaya minarapat po namin ni Congressman Sid Ungab at ng mga ibang petitioners na mga pawang premyadong abogado na mag-file quietly at ihayag na lamang na kami nga ho ay nakapag-file na the following day which is kahapon. So ito po yung kopya ng aming final nung Monday na petisyon sa Korte Suprema. Petition for certiorari and prohibition. Ito po yan. At ating pong balangkasin ngayon ang pagsisinungaling ng mga nagtatanggol dito sa usapin ng unconstitutional 2025 budget dahil nga po sa unang beses pa lang tinanggi nilang may blanco daw yung Bicameral Conference Committee report. Tinanggi nila na wala raw pong blanco, walang illegal sa proseso at walang unconstitutionality na naganap doon sa pagpasa ng General Appropriations Act na siya nga po ngayon ay batas na. Unahin po muna natin, ito po yung kopya ng Conference Committee report. Makikita po natin para po it's a bit of a lecture, pilitin natin pasimplihin ito po yung pagpapatunay na na-file po ito sa Bills and Index Service ng House of Representatives. At ang final po nila, ito po yung title. Basahin ko po ang title niya, An Act Appropriating Funds for the Operation of the Government of the Republic of the Philippines from January 1 to December 31, 2025. Ito po yung produkto ng Bicameral Conference Committee report. Sabi po nila hindi final ito, pero final. You do not file something that is not final sa House Bills and Index Service. Yan, malinaw yan. At the same time, makikita po ninyo yung mga kongresista na pilit nagtatakip ng pinakamalaking anomalya, yung biggest money heist ever in the history of the Philippines, 6.325 trillion. Yun, nung napapanood yung money heist, yung sa Netflix, yung PH government adaptation nung money heist. Nakakatawa. Ito, ibang version to. Kasi very, kumbaga alam na nila gagawin Kaso merong Ungab at Vic Rodriguez na tinayuan sila Hindi ko nila expect na mahuhuli sila Kaso actually nahuli na sila. Nahuli na sila nitong si Amy Marcos, nitong si Raul Manuel. Nakita na nila na may kulang-kulang. Pero hindi ho sila nagsalita. Hindi ho sila nanahimik, hindi ho sila yung nag-ingay, hindi ho sila yung linatagan tayo ng ebidensya. Meron naman pala yung si Raul Manuel na na kopya, nakasisi siya doon sa email. Meron siyang kopya. Meron siyang soft copy, pero hindi ho niya linabas sa social media. 'Di ba nakakaya yung mga Bayang Black? Senator Amy, alam niya ng kulang-kulang. Nag-privilege speech siya. Hindi tayo nakita mo na pala, ba't yung pinakita sa amin? Diba? Sana hindi na alam niyo ho mga kababayan, ito sa tingin ko lang kung noong bago pirmahan ni Bangag yung yung GAA tawag dito nag-ingay na ganito, yung napakatindi ng ingay dyan sa budget. Sa tingin natin, di matutuloy yan. Tuloy ho natin. Pesos po, 6.325 trillion pesos. Ito po yung kanilang rinatipikahan, inaprubahan, pirmado at inihain niya po dito sa House Bills and Index Service. Ito po yan, kitang-kita dyan. Pirmado po, sapagkat nais kong paalalahanan yung mga nagsisinungaling na kongresista, silipin po ninyo yung sarili ninyong House rules. Yung rules po ng House of Representatives, specifically
yung Section 63 at saka yung Section 64. Sabi po sa inyong sariling rules diyan sa House of Representatives, pagkatapos na yung Conference Committee Report, kinakailangan pirmahan ang bawat pahina. Ayan po pirmado. Yung bawat pahina, pirmado. Mga kababayan, pirmado. Tapos, makikita naman natin, pirmado, bawat pahina, pirmado, at makikita naman talaga na ito'y pinirmahan Malinaw po yan yung last page. Pirmado po yan. I hope nakikita ninyo mga malinaw. Pirmado ito, mga kababayan. Pinag-uusapan natin dahil mahalaga na pag-usapan natin ang kung paano sinalaula ang proseso ng pagpasa ng budget. Ito po yung mga pumirma. Para kilala ho ninyo, dahil tayo sa hakbang ng maisog, incidentally ay nagdiwang po ng unang taong anibersaryo ng hakbang ng maisog kahapon sa mga maisog. Happy anniversary po sa inyo. At patuloy tayong lumalaban at nananawagan ng transparency and accountability. Pero di ba sa until sa And this is the reason why I am showing you this copy of the Bicameral Conference Committee report. Ito nga ho, pirmado ang bawat pahina at makikita ninyo na tuloy-tuloy ho yan Pirmado po yan At ipinakita ko na rin po sa aking isang page yung mga blanco. So, talakayin po natin. Merong isang mambabatas na ginagawa pong bobo ang mga Pilipino. Masaklap, masakit, sapagkat patuloy po tayong binubudol, ninanakawan ng trilyong pisong halaga, tapos ginagawa pa tayong bobo. Ang sinasabi ho kasi, nung mambabatas na yan na taga Marikina, hindi ko kasi matanggap Congresswoman Stella Kimbo, hindi ko matanggap na ginagawa mo naman bobo, ma'am, yung mga Pilipino. Huwag mo naman gawin bobo mga Pilipino. Kaya ako nagkakaroon ng ganito diretsong ugnayan sa mamamayang Pilipino sapagkat sinisikap ko pasimplihin yung mga usapin. Tingnan po nyo yung sinasabi niyang may omnibus motion daw na pinahintulutan, yung kanilang technical staff na mag-effect, authorized to effect o gumawa ng correction. Tatlong bagay lang yung sinasabi ron Binigyan nila ng otoridad na gumawa ng correction sa typographical, grammatical, and or printing error. Malinaw po yan. Ito po yung sinasabi niya. Tama siya. May omnibus motion. Pakibasa po ninyo. Biniludyan ko po kung ano lang yung pwedeng gawin ng kanilang technical staff. Malinaw dyan, they are authorized, the technical working group or the technical working staff of the Committee on Appropriation of the House and the Senate Finance Committee to effect corrections like typographical, grammatical, and printing errors. Tanungin kita, Congresswoman Kimbo, typographical ba yung blanco na may tuturing? Typographical ba yan? Grammatical ba yan? Printing error lang ba yan? Hindi ba substantial abandonment of a sacred duty and sacred mandate to safeguard every centavo of the people's money? Paano mo ngayon sasabihin typographical yan? Paano mo ngayon sasabihin grammatical yan? At paano mo sasabihin printing error yan? Isang pahina pa lang mo yan. Yung succeeding pages po natin, magpapakita. Napakita ko naman pero para lang sa ating diskurso ngayong gabi. Para lang patunayan natin na kung talagang nagsisinungaling itong mga ito. Ito ho. Typographical ba yan? Pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Pati yung mga trolls at yung mga bashers, welcome po kayo sa aking pahina para bibigyan ko po ng linaw ang inyong kakitiran ng pag-iisip. At dito kayo manood sa aking pahina at dito may mapapala kayo at may matututunan kayo every time I go live. Yan po.
Para sa mga basher at mga makikitid ang kaisipan na kagaya nitong si Stella Kimbo. Kaya ako nanonood ako dito sa pahina na to ni Atty. Vic kasi na-educate ako Dami kong natututunan. Kaya kung di pa ho kayo nakapollow o nakasubscribe, punta lang ang FB ho niya Atty. Vic Rodriguez. Pagka naman ho sa YT, kahit dyan sa third floor, pwede na ho dyan. No? Nagla-live din naman dyan si Atty. Punta lang ho kayo sa mga social media pages na yan. Kahit po nagpapabayad kayo sa inyong mga principal, sige na lang, libre ho kayo rito, libre lecture dito para tumalas-talas kayo at meron namang mapala ang lipunan sa inyo. So ito ho yan. Saludo, Atty. Matatawag nyo ho bang typographical, grammatical, or printing error? This is just 3 of the 13 pages showing the 28 line items na iniwang blanco. Ano ho ngayon ang implikasyon nun? Bakit tayo nagsampa ng kaso? Kagaya po nung aking previous live, sinabi ko na po sa inyo na yung kahalagahan ng Bicameral Conference Committee report, ito po ay mahalaga sapagkat itong pundasyon. Ito ang basihan doon sa tinatawag nating GAB, yung General Appropriations Bill. Ito po yung naging basihan kasi final po nila Pagkatapos po nitong Bicameral Conference Committee, magiging General Appropriations Bill ang tawag po rito. Printing na lang po ito. Wala na akong gagawin dapat dito. Printing na lang. Printing na lang, ililimbag na lang into a GAB form, yung General Appropriations Bill. At yung General Appropriations Bill na yan po yung trinatransmit sa tanggapan ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya aking lilinawin at muling mariing itatanggi yung una nang nagsabi na fake news daw na may blanco sa GAA. Tama po, fake news ang Malacanang nung sinabi nilang may blanco sa GAA. Dahil wala po kaming sinasabing GAA. Ang blanco naririto sa primary document na tinatawag Bicameral Conference Committee report. Ito nga po yan, House Bill 10800, House Bill 10800. Malinaw po tinatakan pong receive ng Bills and Index Service ng House of Representatives. Ito po, nung natatakan na mga kababayan, wala na akong pwedeng galawin dito. Tapos na Pirmado, ratifikado, aprobado, at ito po ay final sa Bills and Index Service ng House of Representatives. Ang tanging gagawin na lang po rito mga kababayan ay printing. Printing na lang Wala nang pwedeng maggumalaw dito. Walang dagdag, walang bawas. Tapos na po Talakayin natin ngayon yung pagsisinungaling ni Congresswoman Stella Kimbo. Sapagkat sinabi niya, ito raw po yung pagpuno ng patlang ay mere typographical, grammatical, or printing error. Ang ibig pong sabihin ng typographical, grammatical, or printing, wala pong exercise of discretion doon. Hindi ho pwedeng mag-exercise ng discretion kung sino man pong hihipo ng mga dokumentong yan. Sapagkat tapos na Only Congress can pass an appropriations bill. Kaya nga po, hindi ba, binalangkas natin ng isang araw, sinasabi ko sa inyo, malinaw sa ating Article 6, Section 24 of our 1987 Constitution na ang lahat po ng appropriations bill shall originate from the House of Representatives and no other. Bakit po sa House of Representatives? Bakit sa mga kongresista? Dahil nga po, ang assumption ng ating saligang batas, mas marami sila, kinakatawan nila yung mas maraming tinig ng higit na maraming Pilipino. Subalit hindi naman yan ang nangyayari ngayon sa ating Kongreso. So balikan po natin si Stella Kimbo. Sabi po niya, yun nga raw po, ito'y typographical, grammatical, at printing error, kasinungalingan. Sapagkat ang dami pong blanco. Meron pong gumawa ng isang computation, halos umabot po ng 214 or 241 billion pesos yung halagang iniwan ng mga blanco. So sino ulit, ang tanong natin, sino yung may makating kamay
na nagpuno ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report. Kanino makating kamay yan? Palaisipan at pinag-uusapan pa rin natin ngayon, babae ba siya yung nakialam dito? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? Isang lalaki at isang babae? O marami sila? Kaya nga po dapat silang panagutin natin. Ang tinuturo yung atin pong mga kababayan na empleyado ng gobyerno, lalo na po dyan sa Senado at dyan sa House of Representatives, mag-iingat po kayo. Tila may malalaglag dito at mukhang ang direksyon yung mga miyembro ng Technical Working Group o yung technical staff ng Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance, yung technical staff. Bakit? Ba't ko po nasabi yan? Malinaw po kasi dito sa omnibus motion na ang binigyan lang ng kapangyarihan na gumawa ng correction pagdating sa typo, grammatical and printing, yung technical staff. Pakinggan niyo po mabuti ang paghuhugas kamay ni Stella Kimbo. Ang sinabi niya, yung technical staff daw ang maaaring naglagay ng mga figure sapagkat meron daw po kayong authority na gumawa ng typographical, grammatical, and printing errors. Hindi nyo pa po ba naaamoy? Papunta na ho sa inyo at tila ilalaglag kayo. Kayo may ipit dito. Kaya ako minumulat ang inyong isipan sapagkat mga kababayan, lalo na yung empleyado ng House at ng Senate Finance Committee, yung technical staff, tatandaan ninyo, wala kayong authority, wala kayong personality, at wala kayong karapatang makialam dyan. Ang kasalanan po ninyo, kapag talagang kayo ang nagsulat ng mga halagang yan, huwag ho kayong alala, hindi nyo po kalaban. Hindi ako naniniwala na mga miyembro ng technical staff o technical working group ng mga Committee on Appropriation ng House of Representatives at Committee on Finance ng Senado ang gumawa niyan. Hindi ho gagalaw yung mga yan. May nag-utos sapagkat alam mo nila mananagot sila sa batas. Yan po ay falsification of legislative document. Yan po ay usurpation of authority. Hindi naman kayo mambabatas Wala naman sa saligang batas sa pwedeng gumalaw ang Bicameral Conference Committee staff, technical working staff, pagdating sa final, ratified, passed, approved, and signed na final Bicameral Conference Committee report. Wala po kayong kapangyarihan. At yan din po ay falsification of legislative proceedings at maaari din niya pong usurpation of authority. So makikita natin kawing-kawing na kasong kriminal. Huwag ho kayong pumayag na kayo ang ilalaglag. Dapat natin panagutin kung sinong yung makating kamay na nakialam at naglagay ng mga figures o halaga dito sa napakaraming blanco na ginawang batas ngayon at pinirmahan at pinapirma kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat malinaw ho tayo rito. Okay. Kudos kay Atty. Vic Rodriguez. Hindi ho biro yung pagpapaliwanag na yan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kasi tayo inaaraw-araw natin tong issue na to. Ino-oras-oras natin. Pero ang pumapasok lang sa isip natin, malamang merong bagong manunood na hindi pa niya alam ang explanation kaugnay dito sa kulang-kulang na BICAM report na to. Kaya kahit paulit-ulit, alam mo na sa sarili mo na yung mga sinasabi mo, nasabi mo na dun sa huling video mo, sinasabi mo ulit para makater mo lang yung mga bagong manonood. Kudos. Hindi ho biro yung mga ganyang mga ganyang paggawa ng content o paghahayag sa ating mga kababayan. Saludo kay Atty. Vic Rodriguez. Punta lang ako kayo sa third floor, di naman ho kaya. Diyan kay Atty. Vic Rodriguez sa FB page para kumpletuhin yung naging live niya na yan. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa page update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Maraming salamat. Good night ho sa lahat. Good night. Pwede na ho kayo matulog.